syempre okay mga bossing. Ay mga bossing na medyo na late na to. Ilang araw na rin to sa akin. At hindi pa natin nabigyan ng basic and simple review itong phone na to mga bossing. Yan, box ko na to dun sa old channel natin at nagamit ko na siya ng ilang araw. So I can say some differences at kung ano ang pagkakaiba nila nung isang phone natin December, yung A70. Okay mga bossing, ano to it's a basic phone in a basic price in a basic. By the way, ito yung Infinix Smart 8. Actually, nung lumabas ang Infinix, talagang halimaw to. Talagang camera, ano rin to, parang Vivo, no? Camera beast. Magandang camera niya. At syempre, mahabol din yung kanyang fine specs. So, again, meron tayong Smart 8 na may 64GB at 6GB. But yung 6GB na yan ay Memfusion ang tawag yan. Ibig sabihin yan ay parang page filing. Pero marketing strategy na. Although okay naman ang performance niya. And meron siyang yung magic ring and ano ba sinabi niya? Ano sinabi dyan? Hindi ko pa masyadong ano yung magic ring kung ano kung paano ginagamit or ano ang purpose. At syempre meron tayong 90Hz refresh rate, pero pwede nyo babaan yan para hindi masyadong malakas sa battery. At meron tayong punch hole camera. So ang basic specs ng phone na to ay ayan mga bossing. This one yung Smart 8 na to ay yung merong 64GB kasi meron na 4GB and 128. So ito yung 3 and 64. So ayan, naka 5,000 mAh na ang ating capacity ng battery. 13MP dual camera in which meron super night. Ayan. And 200% volume. Lakas ng volume ito. Anyway, slide fingerprint. Sa mga ibang specs niyan, yung screen natin IPS, okay na rin. Kahit pa paano sa basic phone, binibigyan naman niya yung pangailangan mo sa basic needs. Basic needs. Yung gilo niya, no? So, open natin. Ayan. Ito yung display niya, although hindi na okay yung camera ng Vivo ko. Ayan. Okay naman kahit sa labas na try ko na. Hindi nga lang siya kagaya ng V11 Pro na noon ay Super AMOLED kasi kaya nasa labas kaya napakaliwanag. Ganun pa rin naman. Kumbaga nagagamit naman siya ng naaayon doon sa sinasabing basic phone. Well, anyway, yun nga, dun sa basic specs sinabi ko kanina na meron siyang 64GB storage at merong 6GB RAM. That's only marketing strategy, pero 3GB talaga to in hardware. Maganda yung camera niya, harap at likod. I-check natin yung, ayan, yun yung kanyang harap, ay likod, 13MP. Ayan. Ayan. In which meron siyang beauty, AI cam, and super night. Ayan. Maano na lang talaga yung camera natin At yung ating, sa pag binuti mo, ayan siya. So may AI cam din yan. Ayan. It's video, short video, okay? So, ang selfie cam. Ayun. Diba? Para dun sa 8MP nito, maganda na itong camera nito mga bossing. Ganyan din siya, no? Meron din siyang Beauty Plus, meron din siyang AI at merong Super Night. Okay? Ayan, may ganda. Okay. So, ano nga pala ang pagkakaiba nila ni ITEL na ating finiture or ni-review or ginamit no December. Sa ITEL kasi nakulangan talaga ako sa speed, sa response, etc. Regarding doon sa pinangako nilang chuchu, etc. Tapos hindi pa gumagana yung yung sa screen, So, talaga 1 week ko pa lang ginamit yun, talaga nawala na ako ng interest sa kanya. Although hindi ko sabing pangit Magkano lang nakuha yun? 2.4 kasi may sale sa Shopee.
Kung compare kasi dito kay Infinix, ang ilang days ko na camera, mga 4, 5. Ayun nga, kasi basic naman ako gumamit ng phone eh. Hindi naman ako nag-gaming, etc. Siguro video camera yun lang. Basta yung basic needs na kailangan ko, okay naman na. Ano man rin sa presyo, no? Kumbaga dapat kasi, mag-expect tayo sa isang gadget, device, dapat, alam din natin kung ano, yung kayang ibigay, ng presyo, ng presyo niya, ng market value niya. Although meron kayong makukuha dyan, no, naglabasan na ngayon, di ba? Dati napakahirap bumili ng gadget. So maganda, mahal. Diba? Anyway, ayun nga. Ano lang to? Apabouch lang para sa Infinix Smart 8. Very good yung gawa niya rito sa phone to. At reliable na siya. Okay? Ay, yung battery, makunat din. At anyway, pang gagawin natin mga bossing, edi. Let's run.